Chapter 20. Maya-maya lang ay may narinig kaming yapak palapit sa kinaroroonan namin. Paglingon ko, mga tauhan ni Monster. Nangasim ang kanilang mga mukha na makita akong kumakain. "Ma'am, grabe naman yung kamyas mo, ma'am. Pwede rin ba kami tumikim niyan?" Nagtawanan ng tatlong tauhan ni Monster. Sinaway naman sila kagad ni Manang. "Kapag narinig kayo ni boss, ibang iisipin nun." Sabay ni Manang. "Oo nga. Baka ibang kamyas ang gusto mong tikman?" Irap ni Dina sa isang tauhan ni Monster. "Ang sama naman ang iniisip niyo, ma'am. Ang ibig ko lang namang sabihin, yung kamyas sa kinakain ni Mama Rizel." Sagot naman ng isa pang tauhan. Inirapan ito ni Dina. "Wag mo nga akong kausapin. Tsaka may pangalan ako, hindi sungit ng pangalan ko." Irap naman ni Dina. Sa totoo lang may itsura tong tauhan na bago ni Monster. At medyo kasing tanda lang din naming dalawa ni Dina. "Then tell me, what is your name, magandang dilag?" Papangasal na tanong nito. Nagtawa rin ng iba pa ng mga tauhan ni Monster dahil sa kapilyuhan ng isa nilang kasama. Masalong umirap si Dina. "Ay nako, kapatid yung boss nyo. Kaya wag na kayong makulit at baka pag narinig kayo ni boss, bigla niya kayong paalisin." Saway ni Manang sa mga tatlong bagong tauhan ni Monster. Habang nakikinig ako sa kanila ay natatawa naman ako. "Kaya ko naman siyang buhayin, Manang. Anak naman ako ng isang gobernador." Sagot pa ng isa na kasagutan na ni Dina. "In your dreams, bakit ka nandito kung anak ka ng isang gobernador? Ay, masyadong mahangin dito at saka ka na magmayabang kung hindi ka na umaasa sa magulang mo." Ginawa pang pamaypay ni Dina ang kanyang kamay at umaaktong naiinitan. "What's going on here?" Sabay-sabay kaming napalingon sa bagong boses sa nagmula sa pintuan. Pumasok sa kusina si Monster at nakabihis sa to. "Kuya, yung mga tauhan mo, sibakin mo na nga mga yan. Niloloko ako, ang babastos, lalo na yung isa dyan." Sumbong ni Dina sa kuya niya sabay irap sa tatlo. Nanahimik naman ang tauhan ni Monster. Sumama ang tingin ni Monster sa tatlo. "Kayong tatlo, bakit kayo nandito? Hindi ba't sabi ko hindi kayo aalis until hindi kayo natututong bumaril?" "Sorry boss, paano gusto lang naman namin kumain ng kamyas?" Sagot naman ng isa. Ngayon lang ako naka-encounter ng tauhan ni Monster na sumasagot-sagot. Mga bago pa mga yan pero nagagawa na nilang sagutin si Monster. Isa-isang nilapitan ni Monster ang tatlo at isa-isang hinampas. "Kayong tatlo, 300 push-ups and 5 hours run." Utos ni Monster sa tatlo. Tumuwid ang tayo ng mga to at sumaludo. "Yes boss." Umalis na nga ang mga to. Alam ko na ang kanilang punishment. Grabe talaga ang punishment itong Monster na to. Di na naawa sa mga bagong pasok niya na tauhan. Pagkatapos, bilang pa ang pagkain na ibibigay niya sa mga to para daw sa diet. Naalimpungatan ako nang maramdamang may humahaplo sa mga hita ko. Minulat ko ang aking mga mata dahil medyo madilim. Tanging anino lang ang nakikita ko sa kakaunting liwanag. Mula sa kinahigaan ko, binuksan ko ang lampshade. Pinatay ko kasi yun dahil ngayon mga nakarang araw ay gusto ko matulog na madilim ang paligid. Tumambad si Monster sa aking harapan. Nakahinga ako ng maluwag. "Am I scared you?" Tanong naman niya. Umupo ako sa kama. "Paano ka nakapasok ngayong nila ko yung pintuan?" Tanong ko kagad sa kanya. Ramdam ko ang titig niya sa akin at bumabayin sa aking dibdib. Tinignan ko ang sarili at suot ko nga pala ay lingerie na medyo labas ang aking dibdib. Agad kong tinakpan ang sarili gamit ang kamay ko. "Nakalimutan mo na ba na pagmamay-ari ko to? Lahat ng pagmamay-ari ko may access ako. Even you." Inirapan ko to. "Lumabas ka na at matutulog na ako." Pagtatabuyan ko sa kanya. "Starting tomorrow, lilipat ka na sa silid ko. I can't sleep without you by my side." Sabi pa nito. "Hindi naman tayo mag-asawa para magtabi tayo." Reklamo ko. "Then let's get married. Handa naman kitang pakasalan." Sabi pa niya. Naluloko na ata ang lalaking to. Sa ganitong oras ng gabi nang aalok ng kasal. Bata pa ako at marami pa akong pangarap, Chito Monster. Saway ko sa kanya. "I don't care. Just marry me, all your dreams will come true with me." Sabi naman niya at tumaas ang kilay ko. Napalunok ako sa itsura ng mga titig niya.
Unti-unti na naman kasi itong lumalapit sa akin. Deal? Muli ay sabi niya. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Kung papayag ba akong pakasalan siya ngayong hindi naman kami magkasintahan. At isa pa, sex lang naman ang habol niya sa akin. Yun lang naman yun eh. Samantala, pagkapasok ko pa lang sa silid ni Maricel, sinalubong na kagad ako ng mabangong nakakaakit niyang pabango. Medyo madilim, nakapatay ang ilaw. Tanging kaunting liwanag sa salamin na bintana ang tanging kaunting ilaw na pumapasok. Hinawin niya rin naman ang kortina sa bintana para siguro silbing ilaw ng liwanag ng buwan. Pinagmasdan ko siyang mahimbing na natutulog. Hindi ko maiwasang hindi mahawakan ang kanyang makinis na mga hita. She's only wearing a light lingerie. I was swallowed. Kukumutan ko na sana to nang biglang gumalaw at umungol pa. Napabalikwas siya at agad na nagliwanag ang silid dahil sa pagbukas ito ng lampshade. Nagulat siya nang makita ako. Damn! She immediately covered her chest. Ano ginagawa mo dito? Medyo hindi makapaniwala niyang tanong. Nakakagulat ba ako nandito ako ngayon sa silid niya? I saw her naked already at marami na ng beses na may nangyari sa amin. What else is she afraid of? I have almost memorized every corner of her body. I've seen it all. Samantala, Maricel's POV. Let's get married. Paulit-ulit na lang sa isip ko ang sinabi ng lokong yun. Kanina pa ako, di pa tahimikin ang isipan ko. Pagkatapos niyang sabihin sa akin yun kagabi, hindi na ako nakatulog nang umalis siya sa silid ko. Hindi ko nga nasagot ang alok niya. Marami man naman talaga akong pangarap at ang pagpapakasal ay masyadong maaga para pumayag ako sa gusto niya. Wala ako sa sarili habang nagbabalat ng mangga. Umagang-umaga mangga kaagad ang kaharap ko at hindi nga ako nakapag-coffee. Baka naman mahiwa mo na yung palad mo dahil lutang yung isip mo, iha. Namalayan ko na lang ang nasa tabi ko na si Manang. Buntis ka ba? Bakit napapansin kong palaging maasim ang kinakain mo? Hindi nga maubos-ubos ang kamyas tapos ngayon nasa mangga ka naman nakafocus. Sabihin mo nga, iha, kung buntis ka ba? Pangungulit pa ni Manang sa akin. Buntis ba ako? Tanong ko din sa sarili ko pagkatapos ng katanungan sa akin ni Manang. Aw! Nahiwa ko na nga ang aking palad. Nagmadali naman na kinuha ni Manang ang kamay ko. Tinignan niya ang sugat dahil sa pagbabalat ko ng mangga. Yan ang nga bang sinasabi ko eh. Sermon ni Manang sa akin. Inihipan ko ang nahiwa sa palad ko. May kaunting dugo pero hindi naman masyadong masakit. Mula sa aming likuran, inarinig ko ang boses si Dina. May kasagutan to. Paglingon ko'y kasagutan niya ang tauhan ni Monster. Don't talk to me. Isusumbong kita kay kuya. Asar na sabi ni Dina sa tauhan ni Monster. Sa totoo lang, napakagwapo nito at halatang may ibubuga dahil sa kilos ito. Para siya lang ang naiibang tauhan ni Monster. Kilos mayaman. Why are you so mad at me? What I have done to you? Pangungulit pa ng tauhan nito. Nanonood lang ako sa kanilang dalawa habang si Manang ay tumatawa-nawa naman dahil sa reaksyon ni Dina. Halata sa mukha nito ang pagkainis sa lalaki. Umalis ka nga sabi sa harapan ko. Sigaw ni Dina at tumawa naman ng lalaki. I know why you'd hate me. Because you like me. Pangaasar pa nito at masalong kumunot ang noo ni Dina. May bigla na lang tong kinuhan na bagay sa kung saan at ibinato sa lalaki. Tumawa lang ang lalaki at umalis sa harapan ni Dina. I hate you. I hate your face. Inis na sigaw ni Dina dito habang tinatawanan lang siya ng lalaki habang palayo ito. Nagpadya ka mga paan ni Dina. Mga batang to talaga. Bigla na lang komento ni Manang at napangiti na lang ako. Nilapitan ko si Dina at mukhang hindi pa rin nawawala ang inis niya. Dinala ko siya sa sala doon kumain kami ng mangga. Nahawa na rin siya sa akin. Tawa kami ng tawa habang nanonood ng Tom and Jerry. Nasa kalagitnaan kami ng tawanan na biglang lumapit sa akin ng isang maid. Ma'am, lahat po ng gamit nyo inilipat na po namin sa kwarto ni boss. Bigla ako napatayo mula sa pagkakaupo. Ano? Bulalas ko. Sino nag-utos sa inyo na ilipat ang gamit ko sa kwarto ng lalaking yun? Me. Napalingon ako sa nagsalita mula sa aking harapan. Si Monster nakapamulsa habang nakatingin sa akin. I told you last night that you would move into my room, hindi ba?
Nakapamulsa pa rin itong sabi. Tumaas sa tangkasalubong ang mga kilay ko dahil sa cool nitong dating. Masyadong arugante. Di pa nga ako pumayag sa gusto niya tapos pilitan na pinalipat niya ang mga gamit ko. I don't agree yet. Did I say yes? Inisabaling ko sa kanya. Ang loko, wala pa rin pinagbago ang reaksyon nito. Nanatili pa rin nakapamulsa at nakasandal sa wall. Rinig ko ang tawa ni Dina mula sa upuan. Ngayon ako naman ang tinatawanan niya dahil sa kuya niyang walang modo. Basta na lang biglang ipapalipat ang mga gamit ko without my permission. Kumukulo ang dugo ko. Do I still need your permission? As far as I know, I am the law in this house. What I want is what follows even if you don't want to. You can do nothing but follow what I want. He said while smirking. Masalo naman ako nainis. Nagmadali na akong umalis sa pwesto ko at tinungo ko ang hagdan. Dinaanan ko lang ang walang modo na lalaki. Narinig ko pa ang tawa niya nang mahakahakbang ako sa hagdanan. Pinuntahan ko ang kwarto ko at lahat nga iwala na. Halos lahat ng gamit ko ay nailipat na. Pinuntahan ko kagad ang silid ni Jackson. Nadatnan ko pa ilang maid na nag-aayos ang gamit ko at kahit mga damit ko ay isa-isang inaayos sa lagayan. Napalingon ako sa pintuan nang marinig kong bumukas ito at pumasok si Monster na seryoso ang mukha. Tumikim pa ito bago nagsalita. Leave us alone. Utos niya sa mga maid. Isa-isa naman na lumabas sa mga to. Naiwan kaming dalawa, mga ilang minuto rin kaming tahimik. Naglakad naman to palapit sa pintuan at sinarado at inilak iyon. Humarap muli siya sa akin at narinig ko ang kanyang mahinang buntong hininga. Finally, nasolo rin kita. He said while walking closer to me. Napaatras ako. Sa patuloy kong pag-atras, na-corner niya ako sa sulok dahil wala na akong maatrasan pa. He even smiled before he finally locked me up. I leaned against the wall. Napaawang ang labi ko nang maglakbay ang kamay niya sa hita ko. I really miss your legs. He whispered. Tabot ang kaba na nararamdaman ko sa mga oras na to. Hinawakan ko ang kamay niya para tanggalin iyon sa hita ko. Paakyat ng paakyat kasi ang haplos niya hanggang sa pinakailalim ng suot kong shorts. Do you have an answer to my proposal to you last night? Pinaalala niya na naman ang nangyari kagabi. Gusto lang naman niya kasing pakasalan ko siya. I told you I'm not ready. Hindi pa ako nakatapos sa pagsasalita ay sinunggaban niya na kagad ang aking labi. Napaungol naman ako kagad dahil sa biglaan niyang paghalik sa akin. Pinilit kong wag magpadala sa kanya at nagawa ko naman. Hindi ko binuksan na bibig ko para sa kanya. Pero sadyang napakagaling niyang humalik kaya wala ako naggawa. Kundi ang sundin ang gusto ng aking katawan, ang labanan ng mga halik ni Jackson. Good girl, bulong pa niya. Napapikit ako. Bawat hagod ng labi niya sa labi ko sinasabayan ko rin ito. Naramdaman ko na lang ang kanyang kamay ay nasa ilalim na ng shorts ko. Ang bilis niya. Hindi ko man lang namalayan ang kamay niya. Ngayon ay humahagod na sa umbok ng ilalim ng panty ko. Isang malakas naman na pagtutol at pagtulak ang ginawa ko sa kanya. Puno na pagtatakang kanyang mukha pagkatapos ko siyang itulak. Why? At nagtanong pa. I'm tired. Walang gana kong sagot at tinalikuran ko na siya kagad para lumabas. Nakakailang hakbang pa lang nang may bigla na lang lumapit sa bewang ko at kaagad na binuhat ako. Nanlalaki ang mga mata kong nagtatadyak pagkatapos niya akong buhatin. Ano ba? Pagsisisigaw ko at hinampas ko pa ang likuran niya. Pagod ka, di ba? So let us both rest. At hinagis niya na ako sa kama. Tumalbog naman ako sa malambot niya na higaan. Napaatras ako sa headboard ng kama dahil sa pagsampad niya sa kama. Gumapang siya palapit sa akin at hinilapan niya ang paa ko at napahigpit ang kapit ko sa bedsheet kaya nalukot ang mga tot nagkagulo. Chito, ano ba? Pagsisigaw ko sa kanya at ayaw niya akong tantanan. Ngumisi naman ang lukot ayaw magpaawat. You shout as much as you want. No one will hear you. My room is a soundproof. Sabi pa niya. Tuluyan niya na ako nailapit sa kanya. Ano pa, kakasalan mo na ba ako? Hanggang ngayon yan pa rin ang nasa isip niya. Sinaman ko siya ng tingin at kumuyom na rin ang aking kamao. Bakit ko pa kakasalan ng lalaking pumatay sa daddy ko? Galit at inis na sigaw ko sa kanya. Hinawakan niya ng mariin ang aking bewang at pinisil pa niya yun. Alam mong hindi ko magagawa yun, Maricel.
Tumaas ang boses niya. Of course you can. Dahil sa pera kaya kayang-kaya mo siyang patayin. Malaking utang niya sa'yo kaya pinatay mo siya. Why would I even kill him if I like his daughter, ha, Maricel? Ramdam kong inis sa kanyang boses at napanghanga ako. Natameme ako sa sinabi niya. I like you, Maricel. He said softly while avoiding looking at me. I feel like I'm blushing and my cheeks are getting hot. He caressed my face. Why are you so mad at me? Napatidig ako sa kanya. You must believe me and not to someone you don't know. Well and talk to. Dagdag pa niya. Napalunok ako at ramdam ko kasi sa kanyang boses ang nahihirapan. Si Chito Jackson ganito ko mag-confess. Bahagya ako napangiti dahil sa kabila ng kanyang halimaw na pag-uugali ay may ganito pala siyang ugali na tinatago. Why are you laughing at me? I'm just telling the truth. Para nagtampo pa. Masalo ako natawa at kumunot ang noon niya. Kinagulat ko ang pagbuhat niya ulit sa akin at parang bagong kasal. Pumasok kami sa banyo at binitawan niya ako sa tapat ng shower at binuksan yun. Napasigaw ako sa lamig ng tubig na bumubuo sa aking katawan. Siya na ngayon ang tumatawa dahil sa kalagayan ko. Ang sama mo! Hinapas ko siya at ang kamay ko ay may mumunting tubig. Napahila mo siya sa kanyang mukha. Sa ngayon ako naman ang tumatawa at napalitan kaming dalawa. Nagtigil ang pagtawa niya sa paghubad ko ng damit at short sa harapan niya. Tingnan natin kung hindi ka maglalaway ngayon. Natira na lang ay ang pantit bra ko. Unti-unti ko na rin hinubad ang bra ko sa harapan niya. At kita ko ang paggalo ng Adam's apple niya. Sige monster, maglaway ka. Pinigmasdan niya ako at tiningnan ko rin siya na nakakaakit ng mga tingin. Habang unti-unti ko na naman hinuhubad ang panty ko. Alam ko na napalunok ito. Tinapon ko to sa sulok ng banyo. Napahagat labi siya habang pinapanood ako. Sige lang, Chito. Dahil hindi mo mahawakan ngayon ang katawan ko. Maglaway ka lang pero hindi mo ako matitikman ngayon. Kagat-kagat ko pa rin ang labi ko. Maricel, I can't take it. Nagubad na rin siya ng damit. Nagmamadali ito nagubad ng pang ibaba at bigla akong kinabahan dahil sa ginawa ko. Paano kung hindi ko siya kayang pigilan? Pinagpatuloy ko ang akin na simulan. Inakit ko pa rin ito sa pamamagitan ng paghaplos ang sarili ko. At sa isang iglap ay nakalapit na siya sa akin. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa bilis ng paggalaw niya at naisandal niya ako sa tiles sa pader. Napalakas ang pagbagsak na likod ko sa pader. I'm sorry but I can't take it easy now. Buling niya bago tuloy ang inangkit ng labi ko. I want to caress all parts of your body. Dagdag pa niya. Itinaas niya ang dalawang kamay ko at iniipit sa aking ulo. Walang kahirap-hirap niyang nagawa sa akin yun. Isang kamay lang ang gamit sa mga kamay ko para maikulong ito at hindi makagalaw. Inangkin niya ang labi ko na walang pag-iingat at parang tigring sabik na lumapa. Mula sa pagkakasandal ko sa tile sa pader ng banyo, pinaghiwalay niya ang mga hita ko at parang nawawala na ako ng lakas dahil sa ginawa niya. Halos mawala na ako ng lakas at baka mamaya bumagsak na lang ako sa sahig. Binuhat niya ako at tinalyan niya ulit ako sa kanyang kama. Kinuha niya ang towel at pinunasan ako. Bago tuloy niyang ginawa ang dapat niyang gawin sa akin. So sweet, sabit niya. Maya-may tumigil to sa paghalik at tinitigan ako. Marry me or I'll stop? Tanong pa niya. Anong ibig mong sabihin? Napanganga pa ako. Isa lang ang ibig kong sabihin. Pakasalan mo ko at itutuloy ko tong ginagawa ko. May condition pa ang luho ko sa gitna ng kasarapan ko, sasabihin niya yun. Now marry me? Or hindi niya na naituloy ang sasabihin niya dahil hinalikan ko na siya. Kumapit ang kamay ko sa leeg niya. Sa ngayon ako naman ang nasa ibabaw niya. Yes, I'll marry you. Nakangiting sabi ko sa kanya.